Tuloy ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, June 4, 2026 sa issue ng Flood Control Project. Ito ang tinura ni Senate President Alan Peter Cayetano na inihayag sa pamamagitan ng kanyang FB page. Giit ni Cayetano, siya pa rin ang legitimate, legal, moral Senate President ng Republika. Tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. Mayroon pa rin namanong functioning committee at pakikinggan nila ang mga testimonya, imbitado rin, pati ang mga senador na gumawa ng illegal na sesyon. Sinubukan naman silang patigilin subalit pinatitigil nila ay ang mamamayang Pilipino. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. Senator Erwin is not the legal chairperson of the Blue Ribbon Committee. Okay, Senator Pia Cayetano is the chairperson because there was no quorum, there was no session under the law that took place. Kung seryoso mo ng pamahalaan na labanan ng korupsyon, marapat lamang na ipagpatuloy ang pagdinig, bagay na hindi ginawa ng dalawang namuno sa komite mula pa noong pangalawang buwan ng taon. Ayon pa kay Cayetano, mayroon silang prayer vigil bukas sa Senado at pag hindi sila pinapasok ay sama-sama silang outside de Colombo. Ang problema umano, kung ang mga lehitimong lider ay outside de Colombo, para na rin umanong sinunog ang konstitusyon. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, sama-sama na po tayo outside the Colombo. Ang problema po, pag in-outside nyo the Colombo, ang mga legitimate leaders ng Senado, para nila pong sinabing sinunog nyo po ang Philippine Constitution. Samantala, sa usapin ng Senate leadership, sinabi ni Cayetano na ang ginawa ng minorya na sesyon, pagdedeklarang bakante ang lahat ng posisyon, pag-elect ng Senate pro tempore, at paglalagay ng mga bagong chairman ng komite illegal at hindi naaayon sa konstitusyon. Paglilinaw ni Cayetano, hindi may tuturing na may quorum ang ginawang sesyon ng minorya at pag-i-elect ng pinuno ng Senado at ang kailangan para maideklarang quorum, kailangan ay 13. Malinaw na malinaw po ang konstitusyon at rules po ng Senado. You cannot declare all positions vacant with a number of 12. You cannot even hold the session because walang quorum. Assuming may quorum, you need 12 for any position below the Senate President pro tem. So, kahit anong chairmanship, majority actually pwede na. Kaya kahit 11 all, pag nawala yung isa, 10, 11, masusunod na yung 11. But for Senate President, for quorum, and for Senate President pro tem, you need 13. No? So, ilalaban po natin to, hindi dahil nilalaban nyo ang Senate Presidency ni Alan Cayetano. Hindi. Kundi dahil po mahalaga sa atin ang 1987 Constitution. Dahil po hindi ito isang pirasong papel lang. Tanong pa ni Cayetano, kung patay na ba ang demokrasya at yung ibinasura na ba ang konstitusyon sa Pilipinas? Na maging ang Malacanang umano ay pilit pinalalabas na may political crisis. Ganong ang totoo ay wala namang krisis sa politika at ang Malacanang lamang ang gumagawa. Felix Tambongco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.